Disaster response ng AFP ngayong panahon ng tag-ulan, ating tatalakayin kasama si Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Colonel Padilla, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ate Gwen and Ate Chloe. Magandang tanghali po sa inyong mga taga-subaybay. Okay, ma'am, maaari niyo po bang ipaliwanag ang kasalukuyang kahandaan ng AFP sa pagharap sa mga sakuna, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan? Sa AFP, ma'am, no, hindi lang po kami tagapagtanggol sa labanan. Kami rin po ay ang unang rumeresponde, no, sa gitna ng delubyo. So sa kasalukuyan, may mga naka-standby po tayo na units, no, sa bawat unified command at sa joint task force po natin na trained po sa disaster response. So sa panahon po ngayon ng tag-ulan, no, inactivate po natin agad itong quick reaction teams natin, yung ating mga search and rescue units, at yung ating humanitarian assistance team. So may pre-deployment po tayo dyan, no? Ang orders po natin, mag-pre-deploy sila dito po sa aming mga engineering brigade, sa ating mga CMO battalions, pati na po yung ating communication teams dito po sa mga high-risk areas para po masiguro po nating mabilis po yung paggalaw. So una po, aktibo ang ating unified commands, no? And ang kahandaan po ng AFP, hindi po ito. Ito po ay patuloy na misyon para po masiguro po natin na sa gitna ng unos may sundalo pong nakaalalay. Para lang mas maunawaan po ng ating mga kababayan, Colonel, no? So nabanggit nyo may pre-deployment. Kailan po papasok yung ating mga kasamahan sa AFP? Agad-agad po ba kayong magde-deploy kung sakaling may sakuna o may iniintay pa tayong mga go signal para po mag-extend ng humanitarian assistance, pati po yung aksyon natin sa disaster response? Actually, Joey, pag ganyan po, no, closely coordinated po kami dito sa ating mga NDRRM team. So sila po yung magko-call ng shots for us to deploy, but andyan na po, pre-position na nga po yung ating mga tropa sa areas po na very prone po dito sa ganitong mga sakuna. So for this po, critical po dito, andyan po yung preparation for transportation ng relief goods, no? Nandyan po tayo for evacuation assistance, rescue and retrieval, pati po sa medical first response. Nandiyan po tayo for after din po meron tayong or ongoing clearing of roads and debris, and nandiyan din po tayo for communications po, no, pag reinstore po, no, pag-restore ng communication. Colonel, sa mga pagsasanay at kagamitan, anong klase naman yung preparations ang ginagawa ng AFP para sa disaster response? Tsaka paano po sinisiguro yung kahandaan ng AFP sa mga emergency cases tulad ng landslide at baha? Kumpleto po ba tayo sa kanilang pagsasanay, pati yung mga gamit? Yes, ma'am, no, meron po kaming disaster response and rescue operations course na kinakonduct sa ating mga hanay. Nandiyan din po yung ating combat life safety training and water search and rescue, yung tinatawag po nating WASAR, no? Ito po sinasagawa natin, no, sa ating mga major service training commands, pati na rin sa mga cadet po natin at reservists na rin. Sumasailalim po lahat dito. At po sa kahandaan, taon-taon po kaming nakikilahok po, no, dito po sa ating mga multi-agency simulation exercises. So kasama natin po ang NDRRMC at saka OCD po para matiyak natin na interoperable po kami with the different civilian responders na rin. So lahat ng ito po, sinasaalang-alang natin yung geographical risk, kung baha sa Central Luzon, yan, landslide po sa Cordillera o yung mga tsunami area, no, pwede po dito sa ating eastern seaboard. In terms po sa ating kagamitan, no, yung modernization program natin, ma'am, hindi lang po siya designed for defense but also for humanitarian assistance and disaster response. Kaakibat din po nito itong ating alliance, itong pinirmahan nating reciprocal access agreement with Japan. Kasama dito, ma'am, yung HADR. Scale up po tayo. Meron po tayong around 100 rubber boats, M35 trucks, may military ambulances din po tayo, may satellite phones po tayo, portable generators. Lahat po yan naka-ready po sa iba't ibang field, medical and shelter din po, no? So, tulungan po tayo sa LGUs and DSWD para po sa resource integration ng ating modernization. Nandiyan po lahat, no? Whole of nation approach po ito. Colonel, paano naman po nakatulong ang kasunduan sa ibang mga bansa at ang mga joint training ng AFP sa pagpapalakas po ng disaster response nito?
Kanina nabanggit ko yung RAA with Japan, and we also have partnerships no sa US, Australia, and South Korea. At iba po na nagbibigay sa atin po ng access sa mga capacity building programs po tulad ng Pacific Partnership na program. Meron din po tayong balikatan exercises at yung ating ASEAN HADR exercises. Dito po, sir, no, natututo tayo sa international standards dito sa disaster logistics, pati po sa mass casualty response at saka yung ating CBR and disaster scenarios. So bukod po sa kakayahan na nagbibigay rin ng access sa equipment at mga donations po, no, tulad ng temporary shelves, ang hygiene kits at mobile water filtration systems, no. Sa ganitong paraan po, nagkakaroon tayo ng edge sa large-scale disaster response. Ito din pong EDCA sites natin, sir, nagagamit siya as multi-role facilities. Pwede po siyang evacuation centers, fisherman shelters, pwede rin po siyang site for repacking of goods or command and control centers po. Colonel Padilla, nabanggit nyo kanina na may mga prepositioned assets and personnel sa mga high-risk areas ng AFP. Pwede nyo bang ipaliwanag ito? Kasi sabi nyo kanina sa mga Unified Command, sa mga CMO Battalion, meron ng mga gamit at mga tao. No? Pero identified po ba ninyo kung alin yung mga lugar na mga flood-prone at saka landslide-prone areas? Yes, ma'am, tama po. No? Sa risk-based approach po namin, meron po kaming pre-positioned assets ng AFP tulad po ng mga transport vehicles, gensets, communications kits, no? Food packs po, rubber boats at saka mga regional hubs at tactical post, command post po na sineta po namin prior. So may mga forward deployed troops na rin po tayo sa mga flood-prone areas gaya po ng Cagayan Valley, sa Eastern Visayas po, ma'am, pati po dito sa Davao. So ang layunin po nito ay simple, para po sa oras ng sakuna, hindi na po kami paalis pa lang kung naroon na po kami. May nabanggit kayong communications kit, Colonel. So in terms of logistics at communications, paano nyo po natitiyak na maayos ang daloy ng impormasyon na tulong sa gitna ng mga sakuna at may sistema po bang sinusunod ng AFP para matiyak na mas mabilis maparating yung assistance lalo na po dun sa mga isolated area? Well, Asek, no, yung sa gera man po o sakuna, hindi po kayang lampasan kung walang malinaw na komunikasyon. Kaya meron po tayong crisis communication protocols at naka-standby po itong ating mga C4I Star systems na dinevelop natin through the course of our modernization programs. So mayroon po kaming HF radios, no, mga high frequency radios po. Meron po tayong VHF or UHF tactical systems, no, at satellite communications para po sa mga lugar na nawawalan po ng signal. Naran din po yung ating mga mobile command centers para maging nerve center po, no, interagency coordination. Sa AFP po, siguradong kahit mawalan po kayo ng kuryente, meron po kayong sundalong may dalang liwanag at balita po. Colonel, batay sa inyong risk assessment, sa anong mga lugar sa bansa nakasentro ngayon yung inyong paghahanda? Sa ngayon, ma'am, nakafocus po ang preparations ng Armed Forces of the Philippines sa mga typhoon corridor provinces. Tulad po ito ng Bicol, sa ating Eastern Visayas at saka sa Northern Mindanao po. So tinututukan din natin po ang Cordillera po, no, at Calabarzon dahil po yun sa landslide risk po nila. Lalo na po ngayon, tumaas po yung antas ng ulan. So may close coordination po kami, itong Armed Forces po sa Pag-asa, sa OCD po at saka sa DOST para po sa real-time task mapping po natin, o real-time risk mapping assessment po natin. Pero tandaan po natin na kahit po ang mga lugar na ito ay, ang iba't ibang lugar po ay hindi naman flood prone, dapat po meron pa rin po tayong kahandaan. Dahil po sa sakuna, minsan po yung hindi inaasahan, yun po ang pinaka-apektado. Colonel, sa ibang usapin naman po, may tanong po mula kay Patrick De Jesus, kasamahan po natin dito sa People's Television. There are news reports saying that the U.S. is ready to deploy another Typhoon missile system here in the Philippines if our government will agree. On the part of the AFP, gaano po ito ka-welcome since mayroon na pong naunang Typhoon missile system dito last year pa po? Yes, Asek, no? Dito po sa ganitong usapin, bukas po ang Armed Forces of the Philippines sa ganitong hakbang.
lalo na po that ito'y nagbubukas po ng mas maraming pagkakataon para po sa joint training, yung interoperability po natin at capability enhancement na rin po. Ang ganito pong pagsasanay kasi, ginamit po natin ito sa different exercises natin sa balikatan at sa laknib. Nagbibigay po ito ng daan para sa ating mga sundalo na matuto, makaangkop din po at makapag-operate sa mga advanced systems na makakatulong po sa ating sariling defense preparedness. Ito pong Typhoon missile system, hindi lang po ito armas. It is a symbol of deterrence and not aggression. Ang ibig sabihin po nito, habang may ganitong sistema po, mas mataas ang posibilidad na hindi natin kailangan itong gamitin. Na-enhance po nito yung ating multi-domain defense posture, particularly po dito sa ating Indo-Pacific Theater. Sa panig po ng AFP, anumang capability po na magpapalakas sa ating paninindigan at sa kakayahan pong protektahan ng teritoryo ay very welcome po. Follow-up question po ni Patrick De Jesus. It is expected that China will react to this. What is the stand of the AFP again on the deployment of these kinds of assets from our ally? Ma'am, ang layunin po ng AFP ay malinaw. Depensa po, hindi provokasyon. So ang deployment po ng mga sistemang ito ay ambag po sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. So sa pamamagitan po ito ng responsableng defense cooperation kasama ng mga bansang may parehong pananaw din po sa atin. Ang depensa po, hindi pananakot, kundi karapatan po ito. Hindi natin kontrolado po ang reaksyon ng iba, pero kontrolado naman po natin ang ating intensyon. At itong intensyon na ito ay malinaw, protektahan po ang sambayanan at ang ating soberenya. Mensahe at paalala nyo na lamang po, Colonel, lalo na po yung mga tagubili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patungkol po sa disaster response at kahandaan po ng ating armed forces. Opo, following the lead po of our Commander-in-Chief, none other than our Pangulo, sa ating mga kababayan po, tandaan po natin na ang kaligtasan po ay responsibilidad nating lahat. Kami po sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay inyong katuwang po sa bawat sakuna, mula sa pagligtas po, pagbuhat po ng mga bangka, pag-ahon sa baha, hanggang sa pagbitbit po ng inyong pag-asa. Pero mas magiging epektibo po kami kung kayo rin po ay handa rin. So magsagawa po tayo ng risk mapping po sa ating sariling tahanan, makinig po tayo sa babala ng mga LGU at makipagtulungan po tayo. Sama-sama po nating lalampasan itong mga unos na to dahil sinabi pong maraming bagyong padating. Dahil po sa bayang may malasakit at pagkakaisa, wala pong kalamidad ang kayang tumibag sa atin. So kami po, pagbuo po ang Okay, yan tama yun. Dapat maging handa at maging cooperative sa mga authorities. Pag sinabing lumikas na, dapat lumikas na. Oo, meron din tayong responsibilidad at meron tayong parte, hindi lamang yung gobyerno para manatiling o matiyak na safe tayong lahat pagdating ng sakuna. Okay, naputol na si Colonel Padilla. Maraming salamat sa inyong oras. Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines.